nung si Father Darwin ay pumunta doon sa Toril, Davao, ay meron siyang mga na-meet na galing sa ibang sekta at nagkatoliko. Si Sir Labelia Aquino. For 8 years, buong pamilya Iglesia ni Cristo. Pero buong pamilya bumalik sa simbahan. After sa panood ng Debate. Ikan ko sa Katoliko na yung Iglesia ni Cristo. Tulo ka tuig ko nga Iglesia ni Cristo sa Pisco, Manila ko na baptismuhan. Ang anak, nahandog na ko sa templo sa Commonwealth. Kadiyang na kauli namin sa Davao, Iglesia yung pungkod rin. Pero ako, 49 years jud ko nga Baptist. Unya, sa diha nga nakita nako si Father Gitgano sa iyahang punto por punto, kami sa ako ang mister, dito na ko nadasig, hala, na dito na buka ako ang mata nga, hala, mali di ay ang ako ang gikuan, ako ang gisaniban, umoto nga naka-decide ko nga magpa-baptize, unya, nagpa-confirmation, nagpa-kasalmig, hangyo ginawa si Father Hilay. Ba, marami na kami nito. Kasi si Brother Jesse Vicera, galing siya sa born again. Then, nag-Catholic. Si Paul Kinatadkan naman, tsaka si Marcelo Ahok, galing naman yun sa Iglesia ng Diyos. Then, nag-Catholic. Sino pa? Brother Paul Alima, galing yun sa Saksi ni Jehovah. Then, nag-Catholic. Sino pa? Alfie Angeles. Galing yun sa ang dating daan, naging Iglesia ni Cristo na Tatag ni Manalo. And then, nag-Catholic. So, dumadami na ng dumadami ang mga galing sa Catholic. Gaya ni Pastor Noedora, dating pastor born again, ngayon, Catholic na. At eto, nung si Father Darwin ay pumunta doon sa Toril, Davao, may na-meet siya na nagsibalikan sa Catholic. Ating isa-isahing pakinggan ang kanilang istorya sa pagbabalik ng Straight to the Point. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po nating patagalin. Simulan na po natin. Ayan, so ang unahin natin ngayong hapon na ito, yung isang membro ng Iglesia ni Cristong Tatag ni Felix Manalo, pati buong pamilya niya, no, member ng INC na Tatag ni Felix Manalo, nung nakapanood sa nangyaring debate ni Father Darwin at saka ni Ramel Parba, nabuksan ang kanilang isipan. Sino bang isipan hindi mabubuksan? Doon sa debate, lantaran ang ginawa ni Ramel Parba na pagputol-putol sa mga referensya. At binubuking ni Father Darwin ang mga pagpuputol na ginawa niya. Ang hirap kasi sa INC ni Manalo is, ini-insist nila ang referensyang putol-putol. No? Ngayon, pag nalalaman na ang karugtong, nabubuking na, syempre, nakaka-realize yung nakabuking na hindi tama itong ginagawa na ganito na pinuputol yung libro tapos iibahin ng kahulugan. Di ba? Syempre, alam nila na yun ay isang uri ng pandaraya. At tandaan ninyo, pagdating sa relihiyon na pinag-uusapan dyan, kaluluwa. Sabi nga ni Eli Soriano, pagdating sa relihiyon na pinag-uusapan na, kaluluwa. At pag yan ay ipahamak mo, wala ka nang magagawa pa pag yan ay nakuha na ng demonyo. Sabi ni Eliseo Soriano. No?
Kaya, di bali nang tayo maloko sa pera kaysa tayo lukuin sa relihiyon. Sa debate ni Father Darwin Gitgano at saka ni Ramel Parba, nabuking doon ang mga estilo ng INC na pagpuputol-putol. No? Yung style nila na basahin lang sa Biblia, Iglesia ni Cristo, pero pag tinanong, naalala ko sa debate yung tinanong ni Father Darwin, yung sa Romans 16:16, ito ba ay kayo? May sumigaw sa mga alipores ng ng INC, sumigaw, kami yan. Kay imo mangikutlo ang Roma 16:16. Pangutana, kamo na dili. Isinasabi na kanilang pasugo, truly Romans 16:16 refers to the first Church of Christ, at inaamin naman ni Sandoval at saka ni Cesar Sinita na ang Iglesia Katolika sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo. Di yun ang Katoliko? Hindi sila yun. Pero sumigaw yung isang membro nila, kami yan. Naku, napahiya doon sa naturang, kasi binasa ni Father Darwin ang sinasabi ng kanilang pasugo na ang Romans 16:16 refers to the first Church of Christ, at hindi sila yun. Yung kanilang unawa, nabubuking doon. Sila daw ay tinatag ayon sa hula. Pero bakit ang hula sila lang nga nag-i-interpret? Hindi naman aprobado ng majority of Bible scholars. Bakit ganun? Kasi private interpretation. At dahil sa naturang debate, maraming mga INC member ang nabuksan ng isip. At kitang-kita naman doon sa naturang debate ang pagkatalo ni Ramel Parba. Bakit? Ano ang topic? About true church. Catholic Church founded by Christ. Ano ang tinakbuhan ni Ramel Parba? Ang tinakbuhan niya yung yung name inventor. Di yun ang topic eh. Tinatanggap mo ba na inimbento ni Ignacio ang pangalang Iglesia Katolika? Hindi yun ang topic. Hindi topic kung sino ang name inventor. Ang topic, sino ang church founder. Kaso minalas. Bakit? Sa debate, narinig ang pagkabasa niya. The church founded by Christ is here for the first time, called the Catholic Church. Pagkatapos, the church founded by Christ is here for the first time, called the Catholic Church. Saint Ignatius invented the name. Pagkatapos, the church founded by Christ is here for the first time, called the Catholic Church. Pagkatapos, the church founded by Christ is here for the first time, called the Catholic Church. Pagkatapos, the church founded by Christ is here for the first time, called the Catholic Church. At dahil doon, tapos pinutol naman niya, nabasa na niya yung the church founded by Christ. Tapos tinanong siya, ayon sa binasa mo, sino ang founder? Sabi niya, napaka-easy ng tanong. Eto ang sagot, Saint Ignatius invented the name. Sunod, pangutana. Kinsa man dyo'y tinuod niya nagtugod, si Ignacio o si Cristo? Tubag, 1 minute. Sa iyo na, pagkutanahan. Isang katulog, si Cristo, si Ignacio. At tinawag na Iglesia ni Cristo, si Cristo katulog, Iglesia Katolika, si Ignacio. Dito sa part na video na ito, ipapakita ko sa inyo ang tahasang pagsisinungaling ni Ramel Parba, kung saan yun ang nagpabukas sa isip ng iilang membro ng INC Tatag ni Manalo. Binasa na niya, the church founded by Christ is here for the first time, called the Catholic Church. Tinanong siya, sino ang founder? Sabi niya, Iglesia Katolika, si Ignacio daw ang nagtayo.
Iglesia Católica, si Ignacio! Iglesia Católica, si Ignacio! Yung unang binasa niya, the church founded by Christ. Bakit? Si Ignacio ba ang Christ? Pagkatapos, the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Tingnan nyo, pinapakita ko sa inyo ang tahasang pagsisinungaling ni Ramil Parba sa debate. Pero ganun man sa kanya po si sinungaling, hindi naman bingi yung mga yung mga bukas ang isip na nakikinig. Napakalino ng binasa. The church founded by Christ. Founded by Christ. Pagkatapos, the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Is here for the first time called the Catholic Church. Ang linaw ng binasa. Pero ang sinabi niya sa kanyang sagot, Iglesia Katolika, si Ignacio ang founder. Dapat sanang sinabi doon, the church founded by St. Ignatius is here for the first time called the Catholic Church. Yun ang tugma sa kanyang sagot. Pero ipinakita ni Ramil Parba sa karamihang Pilipinong nanonood kung gaano siya kasinungaling. At nakita, ang binasa iba. Pagkatapos, the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Ang isinagot iba. Iglesia Católica, si Ignacio! O tamo, ang binasa niya, the church founded by Christ. Nang siya tinanong, ang sabi niya, si Ignacio ang founder. Ay nako, Ramil Parba, pinanganak na talagang sinungaling. No? Ate, tuloy ang video. Pagkatapos, the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Matuloy, St. Ignatius invented the name. Hindi yun ang topic. Kaya yung mga INC members na bukas ang pag-iisip, iniwan ng INC na tatag ni Felix Manalo. Kasi bukas ang isip nila Kalain mo, ang tanong, ayon sa aklat na binasa mo, sino ang founder? Ang sagot, St. Ignatius invented the name. Hindi tinatanong kung sino ang nag-imbento ng pangalan. Ang tinatanong, sino ang founder ayon sa binasa mo? At ayon sa binasa niya, the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Pinutol, nakita ng mga bukas ng isipan ng mga membro. Nandaraya si Ramil Parba. Tapos, pagdating kay Ramil Parba, tinanong ni Padre Darwin, kailan bumangon ang iglesyang tatag ni Felix Manalo? Sabi nila nung 1914. Ibig mo bagang sabihin, before nung 1913, wala pa yan. Ha? Tapos nag-counting si Ramil Parba. In fact, wala sila. Before November 1913, wala sila noon. They don't exist. They don't exist. Kaso nagbilang si Ramil Parba. Yung yung pagkatatag daw ng kanilang iglesyang kinaniban, para daw ipinanganak na bata, 9 months. Sa Iglesia ni Cristo. Sunod, pangutana. Ganang lisod na pangutana. Matod sa tema nga imong pamatud-an nga iglesyang nibangon sa Pilipinas, tinukod ni Kristo, unya kay imo namang giangkon nga tinukod kini ni Felix Manalo niadtong 1914 ni bangon. Ang ako pangutana, sa 1914 ni bangon. Ang pangutana, sa ato pa, sa 1913 wa pa mo kabangon? Please, do not shout. Public, please, do not shout. Sayo na na November, Magsugo ng Buwangin, si Ginoong Felix Manalo, November 1913. Tinood mo na nagsugod siya pagwali 1913. Ang Iglesia ni Cristo, marang nagtaong bago, di ba? Awan tao. Nasa Biblia, 2:15 peso. Ang Iglesia ni Cristo, itinulag sa taong bago. Taong bago sa Bisaya. Tanawa, November, December, 2 months. Di ba?
January sa 1914 hanggang July. Pila ka buwan? Ha? Ito, plus 2 ha. Siyang, nakawa kung magbuntis mo siyang kasagaran. O, 9 months. Tingnan ninyo ang counting niya nagsimula sa November. Review nyo yung video. Sabi niya, November, December, January, February, March, April, May, June, July. Ayan. 9 months. Parang batang bago. Oh? Batang isinilang. 9 months. Uy! Hindi na marunong mag-counting sa Ramel Parba. Nakita pa rin niya ng member. Bakit? Nagsimula sila November 1913. November. Saan ka bibilang sa first month mo? Sa November? Bibilang ka ng first month mo sa December. December, January, February, March, April, May, June, July, August. Pati pag-counting, hindi na makaano si Ramel Parba. Nagkamali na. Nagkamali na. Dahil doon napakaraming member ng INC ang nabuksan ng isip, iniwan ng kanilang iglesia. At umanib doon sa iglesyang nabasa ni Ramel Parba, the church founded by Christ is here. For the first time called the Catholic Church. So ating unahin itong isang nakausap ni Father Darwin na 8 years. Buong pamilya niya naging member ng INC. Pero nang dahil sa debate na buksan ng kanyang isip, iniwan niya ang tatag ni Felix Manalo at umanib sa iglesyang tatag ng Panginoong Hesukristo. Narito po. Mga kapatid, kauban nato si Sir Labelia Aquino. For 8 years, buong pamilya ang Iglesia ni Cristo. Pero buong pamilya bumalik sa simbahan. After sa panood ng debate. So, kilala mo si Brother Ramel? Pero sa pagkakita mo sa video, dito na nung nainahan. So, nag-decide sila na babalik sa simbahan after manood sa debate. So, welcome home. Buong pamilya bumalik. Wow! Milagro. Ayan, buong pamilya bumalik. Kaya sa mga naiiwan pa dyan sa tatag ni Felix Manalo, bukas isip na lang muna tayo, Ating busan ng isip natin. Iglesyang yan, tatag ni Felix Manalo. Kung napanood nyo yung pelikula ni Felix Manalo na pinagbidahan ni Dennis Trillo, yan ay nagsimula kay Felix Manalo pagkatapos niyang iwan yung Seventh-day Adventist. Yan nagsimula, nag-aral siya, nag-solo flight siya ng pag-aaral niya, nag-private interpret siya, at binuo niya ang iglesyang yan. Nagsumikap si Felix Manalo mangaral, araw, gabi, ulan, init. Kahit na minsan nagkakasakit na si Felix Manalo, patuloy siya sa pangangaral hanggang sa naiparehistro niya ang iglesyang yan. So, based sa pelikula sa movie, walang sinasabi doon na may Jesus Christ na nagtayo. At sa Biblia, wala rin sinasabi sa Biblia na si Kristo ay muling magtatayo. Walang ganon. Wala rin sa Biblia ang total apostasy. Wala rin sa Biblia yung total apostasy. Palpak talaga, palpak. At saka yung sinasabi sa Zacarias 13:7 hanggang 9, wala naman sinasabi doon na yun ay tumutukoy sa iglesyang tatag ng Panginoong Hesukristo. Walang sinasabing ganon. So, pumalpak talaga. Kaya yung mga ang isip, nabuksan, nakapagmuni-muni, na sila ay nasa tatag lang ng tao. At hindi lang yung isang buong pamilya ang lumayas. Actually, sa Bohol, marami. Pero hindi lang naidokumento. Napakaraming umalis sa INC nang dahil sa debating yun. At ngayon, eto pa. Meron pang isa. Ganun pa rin. Okay, so, ayan. So, ganun pa rin ang nangyari. Iniwan niya ang INC pagkatapos ng debate ni Father Darwin at saka ni Ramel Parba. Narito.
Dahil si Hernani Agunya, ikan ko sa Katoliko na yung Iglesia ni Cristo. Tulo ka tuig ko nga Iglesia ni Cristo sa Pisco, Manila ko na baptismuhan. Kung anak, nahandog na ko sa templo sa Commonwealth. Sa diyang na pauli namin sa Davao, Iglesia yung punggod rin. Pag-abot ko tulo ka tuig, napindutan mo na ko itong YouTube nga debate, Father Gitgano versus Ramil Parba, national debate. Ako, Iglesia po ato, proud kay ko, kini, gwapo ni, ako ang debater, si Ramil Parba. Sa diyang, dahil paminaw yun ako, tama, tis Father, lalang mamati yun ka, ilang ka maminaw. Sa pamati, ako yung ikuan, na ay mali. Kay ang ila, mabasa sa Biblia, pero ang Iglesia Katolika Romana, mabasa mas Biblia, pero di lang nila dawato. Mabasa sa Biblia na, pero katag-katag lang, kay talinghaga, yun na siya sabton. Pero sa diyang na ako yung napamati, na ang Katoliko, yun ay ang tinuod na simbahan. Kay mo yung itamay sa dagkaragahan ng mga sikta karon. Pero karon nga nabalik na ko. Wala ko ni simba sa iglesia, giadtog balay, ana man gyud sila basta dili na kamo simba. Bisitaon na kanila sa panimalay. Halos sa isang adlaw, kadua madto. Pero ako sila giprangkahan nga di sa kamo simba. Kung matubag yun ning Pilipos 2:6 simba siguro ko kay ang ato si Kristos tuwa tao man, pero sa Katoliko matubag tao to og Dios, pero sa ato ang Iglesia ni Cristo tao lang gyud siya. Karon kay matubag yun ang Pilipos 2:6, sabot ko balik mo simba ko, pero kalaw sila ko wala gyud sila katubag sa Pilipos 2:6. Unang wala, di ko balik sa moto na nga pasaylo sa Ginoo dito sa San Pedro ni Father Pete sa katedral. Moto nagluhod mi dito, anak, asawa. Yung asawa din eh. Dawat mi. Dawat mi sa pare nga nagpasaylo dito, sabat mi sa pare, asawa. Ato diro nabalik gid mi pagka Katoliko. Pero kami kay dili kami kasal simbahan gud, sibil lamang gud. Yan ang pare nga lala makasal mo, wala may bayad. Yan, wala lang. Temporary mga lawat, nilang itundo sa mga, pero wala pa na mo nahikay ba. Kung kita kay mga lawat, hindi ta karapat-dapat. Manang, gusto ng mga lawat, yung kasal mi. Para dili ko bumagan sala ba. Morat dito ako, anak pabalik sa kuha, si Father Gitgano, usap kong ka-followers ni Father Gitgano. Ang gihulat nila sa oras ng debate, karton nila ni Anhing Soriano, nga sulubayan po na ko na nga si Soriano, wala din daw sila maghadlo kay Father Gitgano. Luis Gino, asan to siya karon lagi ko ta. Matay, bago pa siya namatay, bitaw yun sa istorya nga nangay siya sa Katoliko. Ang Papa dili yun dito mao ang 666. Yang ipaliwanag na. Pero ako yun ang giatngan kay gwapo yun itong debate. Daghan kay idol si Bro Eli Soriano. Nga kuya yun siya nga debater. Pero mati niya po ka, palusot-lusot na niya po ang iyang tirada. Wala nyo ko lang yung biliban. Ang isa rin yun sa tubo sa Pinos Cristo. Dirita ipanganak, diri ko daw matay sa atong reliyon. Orto, Father, salamat po kayo sa mga Father. Salamat. Nabalik kami. Nabalik kami niya po anak. Karon ako anak, nakuha na sa simbahan, wire na siya karon. Kaysa Iglesia ni Cristo, mga awit na siya. Karon, wire na siya karon, itarista na siya karon sa simbahan. Nang nalipay po ako, anak, naharap po niya sila. Say, kahit mag-ulo, di man public. Salamat kayo, welcome, Father. Welcome home. Welcome home. Picture. So ayun ang istorya ni brother na nagpakilala kay Father Darwin. Siya ay galing sa Katoliko, siya ay pamilya sa Katoliko, ngunit nag-INC siya sa loob ng 3 taon. At yung isa sa kanyang anak is naihandog niya doon sa kanilang templo, doon sa Commonwealth o INC chapter doon sa Commonwealth, naihandog niya ang kanyang anak doon. Pero ngayon, buong pamilya niya nagbalik na sa Katoliko kasama yung kanyang anak na kanyang inihandog sa
templo ng INC doon sa Commonwealth. And then, naganap yung debate sa pagitan ni Father Darwin Gitgano at saka ni Ramel Parba. At dahil nangyari yon, INC pa siya ng panahon yun. Very proud siya na sabihin na INC siya nung panahon yun. Pinakinggan niya ng gusto ang debate, talagang nag-analyze siya. Hindi niya pinaandar yung kanya pagiging fanatic. Hindi niya pinaandar kanya pagiging fanatic. Pinakinggan niya ng gusto ang debate at nakita niya ang mga kamalian ni Ramel Parba sa naturang debate. Sample na natin yung kanya kamalian doon. Tinanong niya na ang Iglesia ng Tatag ni Cristo may pangalan ba o wala? Sabi ni Father Darwin, walang pangalan. Yung Iglesia Katolika may pangalan, so hindi yan Iglesia ni Cristo. Yun ay katanungang mali. Bakit? Wala namang sinabi si Father Darwin nang itatag ang Iglesia Katolika ay doon na siya binigyan ng pangalan. Wala namang turong ganun. Walang ganun turo. Katunayan, the church founded by Christ is here for the first time, called the Catholic Church. Is here for the first time. Nung siya napunta doon pa siya for the first time tinawag na Katoliko, ang Iglesyang Tatag ni Cristo. So, ang katuruan sa Iglesia Katolika, hindi siya pinangalanan ng siya itatag. Doon na siya pinangalanan ng nag-imbento ng pangalan, si Bishop Ignatius sa Tatag ni Cristo na Iglesia. So, wala siyang tinayo na Iglesia. Si Bishop Ignatius, pinangalanan lang niya gaya ng ginawa ni Franklin Rutherford ng pangalanan niyang Saksi ni Jehovah ang iglesyang tinatag ni Charles Russell. Hindi porket si Franklin Rutherford ang nagbigay ng pangalan siya na ang founder, mali yun. Ayan kasi yung iba kasi pag nag-isip kasi kung sino nagpangalan siya ang founder, mali yun. Ang nangyari sa Saksi ni Jehovah, pinangalanan ng Jehovah's Witnesses noong 1931 ni Franklin Rutherford, pero hindi yon ang naging reason naging founder siya. Hindi siya kailanman naging founder doon, kahit siya pa ang nagpangalan. Kahit siya pa ang nagpangalan ng Jehovah's Witnesses, hindi siya ang naging founder doon. Dahil kahit pangalanan pa niya na Jehovah's Witnesses ang naturang iglesia, nananatili pa rin ang katotohanan, hindi siya ang pinagsimulan ng samahang yon. Ang pangalan, malamang siya, pero ang grupo mismo, hindi sa kanya nagsimula. Kaya kahit siya pa ang nabigyan ng pangalang Jehovah's Witnesses, hindi pa rin siya ang founder doon. Gaya nangyari kay Bishop Ignatius, pinangalanan lang niya ang iglesyang tinayo ng Panginoong Hesukristo. Yan ang naging problema ng INC. Binabaluktot kasi ang kasaysayan. Pinangalanan na, pinalilitaw na kaagad na yun ang nagtayo. Ang linaw ng binasa. The church founded by Christ is here for the first time, called the Catholic Church. Wala namang sinabi doon, the church founded by Ignatius is here. Wala namang ganun eh. Ito talaga si Ramel Parba, no? Nakasanayan na siguro magsinungaling. Kaya mukhang immune na sa pagsisinungaling. Ano pa ang nangyari? Nakita niya ang pagkakamali, iniwanan niya ang INC na tatag ni Felix Manalo. Kaya yung mga manggagawa, dumadalaw sa bahay niya. Sabi niya, dinadalaw yung bahay niya at inhikayat siyang magbalik sa iglesia. Pero siya tumanggi na. At inano niya patungkol sa Pilipos 2:6 hanggang 8, kung saan napakaliwanag naman doon na si Kristo ay tunay na Diyos. Kalain mo, tao. Ang dating Biblia, nakalagay sa dating Biblia doon is, bagamat siya ay nasaan yung Diyos. Akalain mo, tao, nasaan yung Diyos? Hindi mo pwedeng mangyari yun sa isang tao. Walang sinumang propeta na nasaan yung Diyos. Nasaan niyo talaga siya ng pagka-Diyos? Wala.
yung kay Moises sa Exodo 7:1, ginawa kitang Diyos sa harap ni Faraon, hindi siya anyong Diyos nun. Ginawa siyang Diyos sa harap ni Faraon. Ibig sabihin, lahat ng sabihin ni Moises nagkakatotoo para makita ni Faraon ang kapangyarihan ng Diyos ni Moises. Pero si Moises ng panahong yun, nasaan yung tao? Wala saan yung Diyos. Si Kristo lamang ang nasaan yung Diyos, bagamat nasaan yung tao rin. Yan, ano? Christ was truly God. Yun ang nasa contemporary English version. Ginagamit ng INC ang contemporary English version. Pero pagdating sa Filipos 2:6, ayaw nilang gamitin yon. Sabi nila wrong translation. Wrong pala. Ba't nyo ginagamit? Yun, doon nakita ang kanilang pagkakamali. At sabi doon, sa 7, hinubad niya ang kanyang pagkapantay sa Diyos nung siya ay nag-anyong alipin. Kung siya ay nag-anyong alipin, anong anyo siya noon? Hindi ba? Nakita ba yan ng mga ibang member? Hindi. At ano ang kanyang huhubarin kung wala siyang maihuhubad? Pwede ba tao kapantay ng Diyos? Ha? Tao kapantay ng Diyos, pwede yung mangyari yon? Hindi pwede mangyari yon. Pero siya, hinubad niya ang kanyang pagkapantay sa Diyos nung siya ay nag-anyong alipin. So mayroon siyang hinubad. Pag sinabing may hinubad, meron siyang naihubad. At ang kanyang hinubad, yung kanyang pagkapantay sa Diyos. Tao ba yun? Hindi. Pantay nga eh. Alam, binabasa 14:28, ang Ama ay mas dakila kaysa sa akin. Siyempre, nasaan yung alipin na siya nun? Kaya ang Ama mas dakila sa kanya. Pero before siya nag-anyong alipin, meron siyang hinubad. At ang kanyang hinubad, ang kanyang pagkapantay sa Diyos. Walang sino mang tao sa mundong ito na kayang maghubad ng kanyang pagkapantay sa Diyos. Dahil wala namang ibang tao sa lupa nakapantay ng Diyos maliban sa bugtong na anak, bugtong na Diyos na nasa sinapupunan ng Ama. Yun, nahirapan. At dahil nahirapan yung tinanong niya na INC members, ayun, pumunta siya sa katedral at nangumpisal sa paring naka-assign doon. At hindi lang yan, sinubaybayan niya rin ang dapat sana mangyaring talakayan sa pagitan ni Father Darwin Gitgano at ni Eliseo Soriano. At doon nakita niya si Eliseo Soriano ang umiiwas. Yung mga member ng MCGI, pilit binabaluktot. Si Paddy daw yung umatras, pero ayaw ituloy yung nangyaring tawagan sa pagitan ni Father Darwin tsaka ni Mel Magdaraog. Yun lang ang kanilang piniplay. Pero yung tawagan namin ni Mel Magdaraog sa alas 6 ng gabi at alas 7:14, yung kami na nag-uusap. Ha? Yun. Ba't hindi alam ng mga MCGI yun? Kasi pinuputol nila ang video. Ano pa? Nasubaybayan din niya ang dahan-dahang pag-atras ni Eliseo Soriano kay Father Darwin. Magkakabanggaan na sana ipinasok na kami ni Mel Magdaraog sa Bible Exposition Imposible namang walang tawagang mangyayari at imposible naman na hindi pinaalam ni Mel Magdaraog kay Soriano nandyan na si Brother Darwin sa linya ng magtatanong. Imposible naman yon. Gumawa siya ng paraan, nag-effort si Mel Magdaraog, tapos hindi niya sasabihin kay Soriano nandiyan si Padre para magtanong. Imposible yun. Napaka-imposible nun. Malamang bago pa nagtanong yung iba, pinaalam na ni Mel Magdaraog yun. Pinaalam na ni Mel Magdaraog yun. Alam ni Soriano nandun na si Padre sa magtatanong. Pero inabutan ng kaba, dinaga ang kanyang dibdib at hindi tinawag si Padre hanggang nagtapos ang programa.
3 biyernes kaming pinahintay. 3 biyernes kaming ininja ni Soriano. Takot siyang harapin si Father Darwin Gitgano. At nung before namatay si Brother Eli Soriano, based naman doon sa testimony, nasaksihan din niya ang paghingi ng sorry ni Soriano, kung saan ay kanyang binabawi ang kanyang sinabi dati na ang 666 daw sa Revelation 13:18 ay ang Papa. Binawi niya, hindi ang Papa. Kasi hindi kailanman ginamit ng Papa ang title na Vicarius Filii. Binawi niya. Napanood din yun ng testimony. At inabangan niya talaga na mangyari yung debate sa pagitan ni Father Darwin Gitgano at saka ni Eli Soriano dahil alam niya napakaraming fan ni Soriano para manood. Nakaabang. Gaya ni Broccoli TV, nakaabang din yun. Pero walang nangyari. Bakit? Ayaw talaga ni Soriano eh. Sabi nga ni Luz Cruz, sayang lang sa oras. Ang Bible exposition natin na mayroong pwedeng magtanong ay Biyernes. Biyernes. E di kung gusto niya, Biyernes, tumawag siya. Ba't tayo ang tatawag sa kanya? Siya ang magtatanong kung tatanong man siya. Tapang ang apog. Kasi ba't nag-iimbento lang po siya? Parang pinapalabas niya na importante siya at tatawagan niya siya para makausap niya siya, makipag-diskusyon kayo sa kanya. Gusto lang po niyan sumikat. Tapasikat lang po yan. Gusto lang niya may pupansin sa kanya. Nako, sayang lang oras. Tapang ang apog. Tapang ang apog. Sayang lang oras. Sayang lang oras. Sayang daw ang oras. Di ba yan ang gusto ninyo? Puno sa puno? Di ba yan ang gusto ninyo? Ang dami niyong kinalaban, hindi naman mga puno yun. Ang dami niyong kinalaban. Reintila, hindi naman puno yun. Si Froilan Garza, hindi naman puno yun. Si Victor Villas, hindi naman puno yun. Wala pa naman nakadebate si Soriano na puno eh. Puno sa puno. At sabi niya, siguro, feeling niya, importante siya. First time kayo makikipag-debate sa isang pare na kinalaban si Ramil Parba, inatrasan niyo? Unwari pa to si Luz, si Luz, naku, kunwari pa to, hindi daw mahalaga. Malaking impact yung pagtinalo ni Soriano si Father Darwin, napakalaking impact nun. Bakit? Pinagapang ni Father Darwin si Ramil Parba. Si Soriano takot kay Ramil Parba. Pagkakataon ni Soriano yun, para ipakita ang galing niya. Pero nireject niya, tapang daw ng apog. Natural. Naniniwala kasi si Father Darwin, kami ang nasa tunay. At proven by reference pa, yung sa inyo, nagsimula ka lang kayo sa Apalit, Pampanga. Nangyari pa to, si Luz Cruz. Natakot sila kay Father Darwin. Ano pa nangyari? Tuloy naman natin. Ito pa, isang member ng Baptist na nagbalik sa Katoliko. Ano kaya ang dahilan niya? Ba't siya nagbalik sa Katoliko? Alamin natin. Eto. So, mayong gabiin natutunan. Bilang since birth Baptist, pero karon Katoliko na. Ako dahil si Gigi Morandante, diri ko nagbuyo sa Turil. Pero dati, sa mi nagbuyo. Pero ako, 49 years jud ko nga Baptist. Unya, sa diha nga nakita nako si Father Gitgano sa iyahang punto por punto, kami sa ako ang mister, dito na ko nadasig nga hala, na dito nabuka ako ang mata nga, hala, mali di ay ang ako ang gikuan, ako ang gisaniban, unga ka ng religion. Kaya ako nasaniban, jud noon ko. Mo tong nakita nako si Father Gitgano, sige na nako siya subaybayan, subaybayan na nako siya. God bless kaayo kay kanang daghan jud kog natun-an sa iya ha. Umoto nga naka-decide ko nga magpa-baptize. Unya nagpa-confirmation.
kasalmi hangyo ginawa si Father Hilay nga kanang oo nga kanang magpakasalmi kay kanang sa baptismo gud mi nakasal. Oo nya ako oo lagi mo gani anak ko nga Lord, thank you kaayo. So dito ko na bless sa punto por punto nya every night yun mi nagapalo sa imo ha Father labi na sa Kulihan ng batang kapyo. kami nagatanaw diha na gid mi sa punto por punto nagatanaw. So bless kaayo ko kay Father mo nang dako kayo ko pasalamat nga naka kita mi sa imo ano kita na ko sa imo Father sa personal. Thank you kaayo. Welcome home. Yun, ang reason pala, siya ay 49 years na Baptist. Kalain mo? 49 years na Baptist. Siguro, since birth ito. 49 years na Baptist eh. O, nasa mga 49 years old yata si ate. 49 years siya na Baptist. Mukhang born Baptist ito siya. And then, nang dahil sa kakapanood niya ng punto por punto, na-realize niya nasa mali siya. Bakit? May mga pagkakataon na tayo nakipagtalakayan sa mga Baptist at syempre nalalantad ng kanilang pagsisinungaling. Lantaran na pagbabaluktot na ano yun, gaya na yung nakaharap ko si James Orenciada. Ang topic is patutunayan niya na ang Baptist Church, ang true church, ang ginawa niya, pinatunayan niyang meron na bautismuhan. Hindi naman yun ang topic. No? Hindi naman yun ang topic kung may nabautismuhan ba o wala. Ang topic, tutunayan niya na ang Baptist Church, ano. And yung mga referensya ko, nireject niya lahat yon na dahil unang nagkaroon ng Baptist Church sa Antioch sa mga taong ganito, hindi pala first century. Walang ni isa man sa mga references kong nakalap na nagkaroon ng Baptist Church sa mga lugar na yon nung first century. Wala. No, so nakita niya mga kamalian ni James Orenciada, lalo na yon ni Dino Diaz, na ayaw maglabas ng muka. At yung kanyang pambabaluktot sa mga nobena, nakita rin ni ate yon. Kaya nakita niya nasa mali siya. Nasa mali siya nung siya ay nasa Baptist. Once saved, always saved. Mga debate about once saved, always saved. Faith alone, nakita niya mapalpak talaga ang katuruan sa Baptist. Kaya iniwan niya ang Baptist Church. At nang dahil sa kapanood ng punto por punto is nakita niya ang kanilang kamalian. Lagi niya sinusubaybayan ng mga programa. Itanong mo kay Father Darwin Gitgano hanggang sa dumating ang point na nakapag-decide siya na magpabaptize sa Catholic Church. Wow, galing, no? And then gusto niya magpakasal sa simbahang Katoliko kasi sila ay nakasal doon sa Baptist. So gusto niya makasal sa simbahang Katoliko. So yun ang mga ang ating feature ngayong gabing ito, kung saan is inaamin ng mga na-convert ang kanilang lihis sa katotohanan at ngayon sila ay nagbabalik upang makita na sila ay nasa tunay na iglesia na nga natatag ng Panginoong Jesucristo at yun ay walang iba kundi ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ito po si Jando Alabado, ang straight to the point. Thank you po sa lagi pagsubaybay sa aming channel. At sana po wag nyo rin po kalimutan na i-subscribe din po yung aking YouTube channel, ang JDTV Straight to the Point. Kahit nasabihin natin na mahina lang po yun, ayoko po mawala. No? Ano ko po yun? Reserve ko po yun para yun sa mga gagawin ko pong pagsagot sa mga chats nyo sa akin na hindi ko nabibigyan ng pagkakataon sa punto por punto dahil lagi nauuna yung Zoom, no? Hindi ko nabibigyan ng pagkakataon. So yung mga chats nyo sa akin na kailangan sagutin, doon ko po sasagutin sa aking YouTube channel para magkaroon naman yun ng laman. Okay, ganun pa man, ito po si Jando. Sabi po sa inyo na kapag katotohanan ng ating pinag-uusapan, kailangan ng talakayan, straight to the point. Make his message known is our responsibility.